Dongseok at Mr. Kang kakalabanin ng ating bida. Apostol of Itarim, kokontrolin muli si Mr. Kang para palabasin ang kapangyarihan ni Suho at makikilala na ni Baek Yunho ang apo ni Song Il-wan at magkakarap-harap na ang lahat ng S-rank hunter ng Korea para kumprontahin si Suho. Kaya naman simulan na ang chapter 51 up to chapter 53. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat. Let's go! Tanong ni Yunho kung ilang preso ang nakalaya sa kulungan at sagot ng kanyang anak na nasa 500 ang kanilang bilang at tugon muli ni Yunho na maaari silang mapagalitan ng nanay ni Miho. Ilang minuto na lamang daw ay makakarating na ang chairman kasama ang tatlong S-rank hunter dahil nakatanggap sila ng report na maaaring nandito si Suho ang suspect sa pagpapakalat ng Stardust. Sa isip ni Yunho na tila ba narinig niya na kung saan ang pangalan ng bida pero kailangan daw nilang unahin ang kaligtasan ng mga tao habang sagot ng kanyang anak na ngayon ay bumabalik sa kanyang alaala ang eksena kung saan bumbero pa lamang ang kanyang ama. May napansin si Yunho mula sa itaas at kanyang tanong kung may dungeon break bang nangyari na malapit sa kanila pero sagot ni Miho na wala silang natanggap na balita. Kung kaya tanong muli ni Yunho na ano daw kaya ang mga nilalang na kanyang nakikita sapagkat narito ang mga shadow ni Suho na nagmamasid sa kanila. Sumunod ay pinakita ang isang babaeng umiiyak dahil sinabi ng kanyang kasama na magmadali na itong tumakbo at sa kanyang pagbagsak ay nasabi ng mga preso na nakatagal ang hunter na ito sa laban upang ipagtanggol ang isang babae. Tanong ng preso kung nagda-date daw ba ang dalawa at habang ang babae ay nanginginig sa mga oras na ito ay dali-dali siyang sinugod ng preso upang patayin dahil wag daw itong mag-alala sapagkat makikita na din sila ng kanyang jowa. Subalit nag-arouse ang bida kung saan tumayo muli ang ugat ng lalaki para ipagtanggol ang babae laban sa mga preso at sa muntik ng pagtama ng sandata sa kanyang mukha ay niligtas siya ng kanyang papa-jowa. Nagtataka ang preso kung paano nabuhay muli ang lalaking kanyang pinatay habang nasabi ni Suho na base sa pagsagot ng lalaki sa kanyang tawag ay tiyak na gusto nitong iligtas ang babae. Bibigyan daw ng kapangyarihan ni Suho ang lalaki upang mailigtas nito ang babaeng mahalaga sa kanya sa mga huli niyang sandali. Kaya naman iginabit niya ang mga shadow items sa lalaking shadow upang magkaroon ito ng panibagong lakas. Agad sinugod ng shadow ang mga preso kung saan tiyak ang kanilang kabatayan at sa sumunod na eksena ay pinakita na lamang na kinuha ni Suho ang mga shadow ng mga preso sabay inutos na maganap ito ng mga kalaban simula ngayon. Wiga ni Bero na gaya ng kanilang plano ay dumadami na ang bilang ng mga shadow soldier ni Suho at sagot ng bida na hindi magtatagal ay malilinis na nila ang lahat ng kanilang kalaban. Saksihan daw ng lahat ang sobrang OP na kapangyarihan ng Shadow Monarch at sinang-ayunan naman ito ni Suho dahil nakala niya noong una ay wala itong silbi at sagot ni Bero na sa wakas ay na-appreciate na rin ng bida ang kagandahan ng kapangyarihan ito. Natuwa si Suho dahil isa daw itong incredible na power sapagkat sa mga oras na ito ay dalawang puso ang pinagtagpong muli para magawa nila ang pagbebembangan bago sila mawala. Tanong ni Bero kung hahayaan na lamang ba ni Suho ang shadow na ito at sagot ang bida na oo dahil nais niyang makapagpaalam ng maayos ang dalawa at mawawala rin naman daw ito sa loob ng isang araw kung kaya't nasabi ni Bero na parang iba ang pagkatao ni Suho ngayon kung ikukumpara noong pinapatay niya ang mga kalaban kanina. Biglang naramdaman ni Suho na nawasak ang kanyang shadow at nasabing maraming bilang ng mga shadow ang isa-isang nawawala habang nasabi ni Bero na sana ay mahanap na nila ang leader sa kaguluhang ito. Pinakita si Mr. Kang kung saan siya pala ang pumapatay sa mga shadow at tanong ni Dongseok na hindi pa niya nakita dati ang mga itim na magic beast na ito kung kaya't kanyang utos kay Mr. Kang na linisin na nito ang kanilang kalaban. Sagot ni Mr. Kang na hindi sana ito mangyayari kung agad silang umalis at wag raw mag-alala si Dongseok dahil pagkatapos niyang mag-take ng star fragment ay mas malakas na siya sa isang A-rank hunter. Subalit biglang nagulat si Mr. Kang dahil biglang lumuhod ang mga shadow upang magbigay galang at nasabi naman ni Bero na mukhang nahanap na nila ang leader ng mga pugok. Kung ganun daw pala ay maaaring si Wang Dongseok ang leader ng mga bilanggo at tanong ni Dongseok na ano daw ang ginagawa ng isang bata sa lugar na ito pero maaaring si Suho daw ang amo ng mga shadow soldier. Tanong ni Suho kung may alam ba si Dongseok tungkol sa Apostol of Itarim gaya ni Lee Min-sung pero sagot ni Dongseok na kung gustong makipag-usap ni Suho ay wag itong lalapit sa kanya dahil kung ang nais nito ay impormasyon tungkol sa
sa Apostolos Itarim ay may alam siya tungkol dito. Habang nagbibigay ito ng senyas kay Mr. Kang ay nasa kanyang isip na ang mga summoner type na hunter ay mahina ang depensa kapag nakalayo ito sa kanilang summon beast, at sa pagsugod ni Mr. Kang ay biglang nawala si Suho sa kanyang pwesto at nakalapit agad kay Dong-suk. Hindi makapaniwala si Mr. Kang sa bilis na meron ng bida, at sa paghawak ni Suho sa balikat ni Dong-suk ay nasabi niyang walang alam ito sa Apostolos Itarim, pero paano daw siya nakakuha ng Star Fragment? Bakit daw inatake ni Dong-suk ang lungsod, habang sa isip ni Dong-suk na hindi ordinaryong summoner type na hunter ang bida, at kung sasalitin daw siya ni Suho hindi ito makakaligtas sa kanyang kapatid. Pero hindi na pinatapos pa ni Suho ang kanyang sasapihin na tinawakan ito ng matiin hanggang masira ang lupa. Sagot ni Suho na wala daw siyang pakialam kung isang mang S-rank hunter ang kapatid ni Dong-suk dahil nais niya lamang ang sagot sa kanyang tanong, at sagot ni Dong-suk na wala siyang alam dahil binigay lamang ito ng kanyang kapatid. Wala rin siyang specific reason sa pag-atake sa lungsod dahil natuwa lamang siya na sinusunod ng mga preso ang kanyang utos, pero sasabihan niya raw ang lahat na tumigil sa kanilang ginagawa at tanong kay Mr. Kang kung ano ba ang ginagawa nito. Sa isip ni Mr. Kang na kailangan niyang tumakas dahil isang delikadong tao ang bida, pero bigla siyang nakarinig ng isang boses mula sa alien at natanong kung ano ba ang kanyang nakikita. Sa isip naman ng alien na bago dumating ang mga S-rank hunter ay nais niyang makita ang lakas ni Suho, kaya naman agad niyang kinontrol si Mr. Kang para ito'y labanan. Ginamit agad ni Mr. Kang ang kanyang skill upang sugudin ang bida, pero sa pag-iwas nito ay tinamaan si Dong-suk sa pag-atake na sobra talaga niyang kinagulat. Ngayon ay patay na si Dong-suk dahil sa pag-atake ni Mr. Kang, at nasabi ni Bero na nararamdaman niya ang energy ng alien, habang sagot ni Suho na nagagawang makontrol ng alien ng mga taong nagtatake ng Star Fragment, pero okay lamang daw yun dahil may nais din siyang sabihin sa kanyang kalaban. Sa paghaharap ni Suho at ni Mr. Kang ay unti-unti nang nawawala ang kalaban at madali nitong hiniwa ang isang shadow, ganun na din ang dalawa at walang tigil na hinihiwa ang ating bida. Nasugatan si Suho sa pisngi at nasabi na kahit naririnig niya ang tunog ng pagkilos ni Mr. Kang, ang tanging pwede niya lamang gawin ay umiwas dahil hindi niya naman magawa itong magantian. Sa isip ng alien na sa current power ni Mr. Kang ay nasa higher level ito ng A-rank, at sa kanyang nakikita ang lakas ni Suho ay hindi kayang talunin ng kalaban na nasa ganitong level. Pero biglang tinawag ni Suho ang alien dahil alam niyang nakikinig ito ngayon sapagkat nais daw talaga niya itong makausap. Hanggang sa ngayon ay kumikilos daw ang bida na tinatago ang kanyang pagkatao sa kadahilanan kapag nalaman daw ng alien ang kanyang pagkakakilanlan ay magiging delikado ang kanyang sitwasyon, pero kanyang napag-isip-isip na bakit hindi rin nagpapakita ang alien imbis ay ginagamit nito ang star powder para kumontrol ng tao, kaya kanyang napagtanto na maaaring magiging delikado rin ang sitwasyon ng alien kapag nalaman din ng iba ang kanyang existence. Pero nang sinimulan daw ng alien na magpakita pagkatapos ng insidente kay Lee Min-sung ay ibig sabihin lamang na may pinaghahandaan din itong bagay, kung kaya't kanyang tanong na isa daw ba itong nilalang na lumalakas katulad ng sa kanya. Hindi na raw siya magtatago pa, kung kaya't mas mainam kung magpapakita na ito sa kanya, at sa paggamit niya ng shadow kay Mr. Kang ay labis itong nagulat dahil nagawa ng bida na makalapit sa kanya ng mabilisan, sabay pinaghihiwa niya ang bawat sulok ng katawan ni Mr. Kang. Sa pagpatay ni Suho kay Mr. Kang ay nag-level up siya ng isang beses at sinabi sa alien na lumapit daw ito sa kanya para sila ay maglaban na, sabay pinakita na lamang na nagdugo ang kaliwang mata ng alien. Tanong ni Lim Tae-gyu kung okay lamang ba si Park Do-jin, at habang hawak ng alien ng kanyang mata ay napangiti ito dahil sa kanyang nakita sa bida. Sumunod ay ginawa na din shadow ni Suho si Dong-suk at Mr. Kang, at dahil silang dalawa daw ang pasimuno sa kaguluhang ito ay lalaban sila para kay Suho simula ngayon sapagkat ito ang kanilang magsisilbing parusa. Ginamit ni Suho ang kanyang shadow creation upang gawing item sila Dong-suk at Mr. Kang, pero nagtataka si Suho dahil ang shadow ay kusang bumubuo bilang item. Nakagawa si Suho ng armor mula sa shadow ni Dong-suk at isang heroic grade na singsing mula sa shadow ni Mr. Kang, at sinabi ng system na kailangang bigyan ito ng pangalan ng bida. Binigyan ni Suho ng pangalan ng singsing bilang Kira, kung saan pwede na itong mag-level up simula ngayon at hindi na ito pwedeng suotin ng iba maliban kay Suho. Nakuha ng singsing na ito ang skill ni Mr. Kang, samantalang si Suho ay natuwa dahil mas mabilis na siyang lalakas ngayon, at dahil daw sa ability nito ay mas mapapabilis din ang pagkikita nila ng kanyang ama. Pinakita naman si Baek Yunho kung saan mabilis nitong pinapatay ang mga shadow ni Suho, samantalang ang bida ay napansin na may papalapit na kalaban habang pinapatay ang kanyang mga shadow. Nabutas ang building sa harap ni Suho habang si Bero ay tinamaan naman ng bato sa kanyang ulo, at dito ay pinakita na ang buong pagpapalit anyo ni Yunho, sabay-sabing tumungo siya sa lugar na ito pagkatapos niyang makita ang mga itim na sundalo. Tanong ni Suho kung ano ang ginagawa ng isang
Magic Beast na kayang magsalita sa lugar na ito, pero wika ni Yuno na maaaring napagkamalan siya ng bida na isang Magic Beast pero siya daw ang Guildmaster ng White Tiger Guild. Naisip muli ni Suho na ayon sa impormasyon na kaya nga palang mag-transform ni Baek-Yunho sa pagiging halimaw, habang nasabi ni Yunho na nakakaamoy siya ng dugo sa bida, pero sagot ni Suho na isa siyang hunter para magligtas ng tao at kahit hinahanap siya ng Hunter Association ay isa daw siyang inosente. Natawa si Yunho dahil ang lakas naman daw ng loob ni Suho na panggitin na isa siyang wanted, at dahil daw ang ilang member ng White Tiger Guild ay biktima din ng star powder ay kanyang tanong kung paano patutunayan ni Suho na siya ay inosente. Sagot ni Suho na pwede raw ba nilang ipagmamaya na lamang ang tungkol sa kanya dahil nagkataon na kulang siya sa manpower dahil kailangan nilang magmadali para iligtas ang mga tao, pero tanong ni Yunho na aware ba ang bida sa kanyang kalagayan, pero tugon ng bida na kailangan pa ring unahin ng isang hunter na magligtas ng tao. Dito ay naalala ni Yunho ang nangyari sa nakaraan kung saan halos ganito din ang sinabi ng kanyang superior na si Song Il-wan sapagkat ang kanilang trabaho daw bilang rescuer ay magligtas ng mga tao. Kaya naman kanyang nasabi na kaya pala pamilyar ang pangalan ni Suho dahil ito ang pangalan ng apo na laging pinagmamalaki ng kanilang kapitan, dahil si Suho daw pala ang apo ng kanilang captain na si Song Il-wan. Sumunod ay pinakita naman ng mga sundalo kung saan natanong ng isa kung kaya ba nilang pigilan ng mga awakener na bilanggo dahil kanyang narinig na ang mga bala ay walang talab sa mga ito, pero sagot ng isa na wala silang magagawa kundi sumunod sa utos ng nasa itaas. Muling pinakita si Baek-Yunho at Suho kung saan tinatapos nila ang mga bilanggo na kanilang makita at pwede na tong sabihin na nagkaroon sila ng ultimate duo ng Beast at Shadow. Natuwa si Yunho dahil sa lakas na meron si Suho kahit na nga ba ito ay isang summoner type na hunter, habang sa isip ng bida na hindi niya akalain na dating kasamahan ni Yunho ang kanyang lolo sa pagiging bombero at gaya ng kanyang inaasahan ay iba talaga daw ang lakas na meron ng isang S-rank hunter. Gaya daw ng utos ni Yunho ay pwedeng nag-iingay sila sa paligid pero pwede raw magtago ang kanilang mga kalaban, pero sagot ni Yunho na mukhang baguhan si Suho sa larangan ng pagliligtas dahil ang kanilang trabaho ay hindi kalabanin ng mga bilanggo sapagkat ang kanilang trabaho ay magligtas ng mga tao. Kung mas ipapaalam daw nila ang kanilang presensya ay mas mahihirapan ng mga kalaban sa kanilang ikikilos dahil sa paraang ito ay mas mapapanatili nila ang kaligtasan ng mga tao. Sumang-ayon si Suho sa sinabi ni Baek-Yunho, pero sa kanyang isip na hanggang kanina ang nasa kanyang isip lamang ay pabagsakin ng lahat ng kalaban at ito daw pala ang kayang gawin ng isang guildmaster na siyang tumitingin sa lahat ng nangyayari sa loob ng isang guild. Tanong ni Baek-Yunho kung may jowa na raw ba si Suho, pero sa pagsagot ng wala ng bida ay tamang-tama raw ito dahil nagkataon na single din ang kanyang anak, kung kaya't ito na daw ang magandang pagkakataon para maging in-law siya sa kanyang kapitan dati. Pinakita naman si Chairman Woo sa helicopter kung saan sinalubong sila sa baba ni Baek-Miho at kasama nito ang mga sibilyan na kanyang iniligtas. Nakakakita daw si Lim Tae-gyu ng mga itim na nilalang at isa raw ba itong Magic Beast, pero sagot ni Miho na kahit siya ay hindi sigurado, kung kaya't tugon ni Lim Tae-gyu na kung ganun daw pala ay okay lamang na ubusin niya ang lahat ng to kasama ang mga bilanggo. Pinigilan ni Chairman Woo si Lim Tae-gyu pero nagmadali itong lumundag pababa dahil kahit alam ng chairman ang tungkol sa Shadow Soldier ay hindi naman niya ito pwedeng sabihin. Habang papababa ay tina-target lock na ni Lim Tae-gyu ang mga Shadow Soldier kung saan kitang-kita niya ang lahat kung saan ito nakapwesto, at sa kanyang pag-unat ng kamay ay nagpakawala siya ng napakaraming pana na gawa sa mana. Isa-isang namamatay ang mga shadow ng bida habang nasabi ni Baek-Yunho na huwag mag-alala si Suho dahil kakampi nila si Lim Tae-gyu sapagkat dumating na daw ang mga S-rank hunter na tutulong sa kanila. Natuwa naman si Suho sa kanyang narinig, samantalang si Lim Tae-gyu ay nakita na rin sa wakas si Suho, at kung hindi lamang daw ito ang pasimuno sa pagpapakalat ng star powder ay hindi sana mamamatay si Lee Min-sung. Kaya naman inatake niya si Suho ng walang alinlangan, at nang ito'y malapit na sa bida ay pinigilan naman ito ni Baek-Yunho. Nagmadaling tumungo si Lim Tae-gyu kung nasaan ang dalawa at pagtatanong nito kay Yunho kung bakit kasama nito ang kriminal, pero sagot ni Yunho na mag-usap muna sila dahil mukhang nagkaroon lamang ng misunderstanding, ngunit sagot ni Lim Tae-gyu na ang bida mismo ang tumanggi na makipag-usap dahil umalis ito imbis na pumunta sa Hunter Association. Alam daw ni Yunho na galit si Lim Tae-gyu dahil sa pagkamatay ni Lee Min-sung, pero kasama niya daw ang bida sa pagliligtas ng mga tao, pero bigla siyang inatake ni Lim Tae-gyu na labis niyang kinagulat at tanong nito kung ano ang relasyon ni Suho kay Baek-Yunho. Kaya naman sa galit ni Baek-Yunho ay nagpalit ito ng anyo dahil mukhang sarado daw ang utak ni Lim Tae-gyu kung kaya't kailangan niya muna itong pakalmahin, at sa kanilang paghaharap ay nagpakawala sila ng matinding mana sa isa't isa. Sa isip ni Suho na ano ang kanyang gagawin dahil maaaring maglaban ngayon si Yunho at Lim Tae-gyu, pero isang malaking apoy ang pumalibot sa kanila kung saan kagagawa nito ni Mr. Choi. Sabay sabing kailangan
kumalma muna ng lahat. Ano daw ang ginagawa ng dalawang hunter ngayon sa kabila ng kaguluhang nangyayari sa lugar, habang sa isip ni Suho na bakit maraming S-rank hunter ang nagtipon-tipon, ganoon na din ang chairman ng Hunter Association. Sa wakas ay magkakaroon na din daw ng makakausap si Yunho dahil si Suho daw ang apo ng kanyang captain kung kaya't alam niyang inosente ito. Pero nagulat siya sa naging reaksyon ng lahat dahil nasabi ng kanyang anak na aware naman daw siguro ang kanyang ama na hindi convincing ang kanyang dahilan porket apo ito ng dati niyang kasamaan sa pagiging bumbero. Sumang-ayon din si Mr. Choi kay Lim Tae-gyu dahil sinira daw ni Suho ang kanilang tiwala habang ang alien na hindi naman nagsalita, kung kaya't wika ni Lim Tae-gyu na mukhang ang ibang hunter na narito ngayon ay kaparehas ng kanyang opinyon. Ipagtatanggol pa rin daw ba ni Yunho ang isang kriminal dahil lamang sa kanyang personal na dahilan, kung kaya't mas mainam daw kung aatras na si Yunho bago pa man niya ito unang durugin, pero sagot pa din ni Yunho na sa palagay niya ay mas mainam pa din kung sila ay mag-uusap-usap. Isang tao ang nagsabi na sa palagay niya din ay kailangan munang mag-usap ng lahat, na sobrang kinagulat ni Miho, ni Mr. Choi, ganun na din si Lim Tae-gyu sapagkat umarang pala si Chairman Woo at tinanong si Suho kung mapapatunayan ba nito na siya ay inosente sa paratang sa kanya.